beloved Boss Mike Cervera. Oh, kapit, kapit! Oh, kapit kayo mga kababayan ha. Oh. Jed, ano ba ang detalye nitong political preference survey na isinagawa ng Okta Research Group? Aga, base sa naging resulta ng survey tungkol sa political preference ng mga Pilipino na inilabas nga ng Okta Research Group, halos 1/3 ang sumusuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang administrasyon. Mas marami ito kumpara sa mga sumusuporta sa pamilyang Duterte at sa kanilang mga kaalyado sa politika. Nako, Diyos ko po, di mga itsura oh. Narinig niyo yun? Mas marami. Oo, dati, di ba? Sabi nila, mas mataas. Ang alin? Pagka sinorvey mo Marcos tsaka Duterte, Duterte mataas. Marcos mas mababa. Ngayon, nako, malayo na. Ilang porsyento ba ang diferensya? Sa higit 1,000 respondents nga, 31% ng mga Pilipino ang sumusuporta kay Marcos at sa kanyang administrasyon. 31%, mga kababayan ha, 31%, tandaan ninyo. Sa mga Duterte, ilan? Habang 20% naman ang sumusuporta sa pamilya Duterte at kanilang mga taga-suporta. Samantala aga, nasa Ilang percent? 20%? Leticia, nag-abala ka pa. Thank you naman. suporta. Samantala aga, nasa 4% lamang ang nagsabing Teka, dito. 20% naman 20% nga, 20%. administrasyon. Habang 20% naman ang sumusuporta sa pamilya Duterte at kanilang mga taga-suporta. Kita nyo. So, halos kalahati, mga boss. Wala pang eleksyon, halos kalahati na. Tandaan nyo, ayan, 31% Marcos versus 20%. Ako! Wala na. So ano pa kakainin ng mga Duterte dito? Partida. Nangampanya pa yung mga yan gamit ang maisog. 'Di ba? Nangampanya, ang mga Duterte gamit ang maisog. Kita nyo, nangampanya pa. Ang Pangulo, kita nyo, nagtatrabaho lang. Tuloy-tuloy lang yung gagawin ng Pangulo, magtrabaho na magtrabaho. Ay kita nyo, lalagapak lalo ito. 11% ang agwat. Halos kalahati. Higit. Higit sa kalahati, mga boss, ang lamang, ano? Grabe, no? Ay, hindi. 11% ang pagitan. Di, higit sa kalahati yung nakuha nilang sa 20%. Wala na ito. Mga boss, tuloy-tuloy lang yan. Baka sa susunod, tatlong ano na lang porsyento na lang yung kanila. Yung mga naniniwala na hindi pa natatauhan. Di ba? Wala yan, mga kababayan. Maniwala kayo, lalagapak yan, tuloy-tuloy. Samantala aga, nasa 4% lamang ang nagsabing sinusuportahan nila ang oposisyon. Habang 29% na mga respondent ay tinatawag na independents dahil hindi sila pro-Marcos, pro-Duterte o sa oposisyon. Kita nyo, mas malaki pa rin yung pro-Marcos. Yung mga hindi sumusuporta sa kahit anong pamilya, siguro ito yung mga pinklawan, ano? O halo-halo na, ilang porsyento? 29% ba? Ulit. Tinatawag na independents dahil hindi sila pro-Marcos ang nagsabing sinusuportahan nila ang oposisyon. Habang 29% na mga respondent ay tinatawag na independents dahil hindi sila pro-Marcos, pro-Duterte o sa oposisyon. Samantala ang natitirang 15% naman ay hindi alam kung sino ang kanilang sinusuportahan o tumangging tumugon sa survey. Ang tugon ng Masa National Survey. Ako, Diyos ko po. Ano, mga kababayan, sa tingin ninyo? Ako, tingin ko dito, tuloy-tuloy na yung pagbagsak nila Kasi, sabi ko nga, alam nyo, nakikita na sa kanila yung talagang intention nila na pansarili lang. Ayaw ng mga Pilipino ng ganon. Halatang halata mo, yung panay ang paninira mo.
Ayaw ng gano'n 'yon. Ibig sabihin hindi ka lumalaban ng parehas. Nasaan na? Ngayon, sasama pa yung mga pinklawan diyan. Kay Pangulong Bongbong Marcos, yung mga ilan, hindi man lahat, kung sumama, wala na. Tapos na. Tapos sasabihin nila, sila nagpanalo kay Pangulong Bongbong Marcos, silang mga DDS. Mali yata, no? Hindi ba't pwedeng sabihin natin na ang Marcos loyalist, ang mga sumusuporta at nagmamahal sa mga Marcoses, ang siyang nagpanalo kay dating Digong ninyo. 'Di ba? Wala na. Ewan ko ba diyan kay Manang Amy kasi. May tungkol sa political preference ng mga Pilipino ay sinagawa noong March 11 hanggang 14. Balik sa'yo, Aga. Okay na. Ayos. Good news. Very good no? Ayan ang sinasabi ko. Tapos na ang laban. Oo, malamang ang ang mangyayari niyan baka magaya sila sa mga kandidato nun, yung sinasabi natin, yung mga kandidato ng mga dilawan, pinklawan nun, 'di ba? Walang nanalo kahit isa. Oo. Baka mamaya mga kababayan etong line-up sa pagkasenador ng partido o grupo ng mga Duterte, mga kababayan, wala ring manalo. Baka ma-shoot din sa imburnal itong mga ito. Kung ganito kung tutuloy-tuloy yan, nako, wala na. Kaya kailangan galingan nilang inis na naman si Coach Jared kay Manang. Kailangan galingan nila. Galingan nilang manira. Tuloy-tuloy nyo lang ang paninira. Ewan ko na lang, hindi na epektibo yung style ng siraan sa sa politika, mga kababayan. Kung hindi, ang epektibo ngayon yung pinapakita mo kung ano yung ginagawa mo 'Di ba? Ano bang mga ginagawa ninyo? Wala. Kita nyo si Pangulong Bongbong Marcos tahimik lang. Hindi nagsasalita ng laban sa kahit na sinong kandidato, hindi rin nagsasalita ng masama laban sa mga kaaway sa politika. Etong mga grupo ni Duterte, walang ginawa ito kundi awayin lahat ng mga tao Maging yung mga kakampi nila, inaaway ng mga ito. 'Di ba? Si Bongo, inaaway ni Baste. Si Panelo, inaaway si Roque. 'Di ba? Walay. Si Vic Rodriguez, hindi magkaintindihan silang dalawa ni Glenn Chong. 'Di ba? Si Maharlika, vlogger nila. At si Banat Bay, hindi rin magkasundo. Ano pang kakainin ng mga ito? Wala na. Kung sila mismo hindi magkasundo-sundo Si Digong at saka si Sara, iba yung sinasabi ni Sara, kay Digong, ang palusot nila. Sige, dito nag-umpisa yan. Sabi ni Sara, tatakbo 3 Duterte. Sabi ni Digong, ay hindi, ano naman bang gagawin ko diyan? Yung 3 Duterte sa Senado. Ano naman gagawin ko diyan? Hindi rin magkasundo. Dahil napahiya sila doon, ang palusot ng mga alipores, style lang yan ni Digong. Di ba? Lagi ganun. Chess master kasi yan. Abay, hanggang ngayon naniniwala pa rin sila sa chess master na style ni Digong. Grabe. Grabing katangahan no? Pansinin ninyo sa tuwing ito, i-interviewin si Sara, mga kababayan, ewan ko kung ako lang nakapansin sa tuwing i-interviewin si Sara, bukod sa malamya yung mga sagot na walang dating, Nanette Camacho, bukod sa malamya at walang dating yung mga sinasabi, walang laman, ang babaw, iwas na iwas pa na sumagot. Napansin nyo ba? Para bang hindi pa niya naiisip, o hindi nag-aabang si Sara sa mga issue na nangyayari. Alam niyo yun, parang baliwala sa kanya yung mga nangyayari. Kasi wala sa isip niya. Kaya hindi niya masagot. Alam niyo yun?
kailangan ano kailangan smart ka diyan kailangan magaling ka mag-isip Pero si Sarah alam niyo, hindi maisip agad yung sagot. Sasagot 'yan kapag may script. Oo, magbibigay ng kanyang, mensahe sa kanyang studio o opisina, yun makakasagot. Pero kapagka yung biglaang tanungan mga kababayan, walang maisagot na maayos. May maisagot man ang babaw, walang laman. Ulitin ko, walang laman. Pansin na pansin, no? Walang laman yung mga sinasabi. Tapos, yung itsura, akala mo naluging bakla Alam mo yun? Tingnan nyo yung itsura, mga kababayan, no? Pansinin ninyo kung paano sumagot, ha? 2025 elect senador. Ang ingon sa ako ang mama. Kita nyo. Nako, titigan nyo, pansinin ninyo. Walang dating, walang laman ang babaw. Pasok. Ang udagat ang senador, ang ako ang manghod, si Baste Duterte. And siya ang udagat sa 2020. Walang dating busi. Hindi ka man lang ma-impress na wow, ang galing. Di ba? Mukhang mas magaling pa si Maharlika magsalita. So ikaw ang president. Ang ingon sa ako ang mama, balik daw ko sa Davao mga mayor. Sa 2025? Mauna siya ang Di ba? Ang lamya! Pansinin nyo, gusto ko ganito maging presidente. Andali Sana nandito. Hindi, ito. Ito gusto ko maging presidente, ganito. Saan kayo nag-aaral ulit? To introduce myself, I am Miriam Defensor Santiago. I graduated valedictorian of the La Paz Elementary School, valedictorian of the Iloilo Provincial High School, valedictorian of UP Visayas, magna cum laude, Bachelor of Arts, and cum laude, Bachelor of Laws. Then I went on to the United States and I did my Master of Laws and I was awarded Doctor of the Science of Law. And after that, I just spent most of my mature life. Ganyan dapat! Ganito ang hanapin ninyo. Hindi ganyan kay Sarah. Anak ng pating naman. Ikumpara natin. 2025 elect senador. ang ingon sa ako ang mama. Ang udagat ang senador, ang ako ang manghod, si Baste Duterte. And Kita nyo. Tingnan nyo to. I went, for example, during summer to take summer courses at Harvard Nga! Diba? Nga, mga kababayan. and Oxford and Cambridge and the International Court of Justice at The Hague. Diba mga kababayan? Sana makahanap tayo ng tulad. Kung pipili lang tayo mga kababayan na magiging pangulo, abay kayo katulad na lang ni Miriam Santiago. May laman, magaling, di ba? Ito gusto nila Ito gusto ng mga tanga, bobo at mangmang. Yan ang gusto. Senador. ang ingon sa ako ang mama. Ang udagat ang senador, ang ako ang manghod, si Baste Duterte. And siya ang udagat sa 2020. Magiging proud ba kayo pag ganito presidente nyo? Kung ayaw nyo dyan, dito na lang, mga kababayan. Nasa na ba yun, Boss Mike? Kaysa dyan kay ano. Eto na lang. Bawasan naman yung bilyon-bilyon na yan. Nakakahiya naman. Hindi ako makatutok sa bagong building kasi parang nahihiya ako lumipat sa bagong building ngayon na naghahagilap ng pagkain, ng pera, ng hanap buhay ang taong bayan. Tapos may magarang building yung Senate. Parang nahihiya ako. At higit sa lahat na... Ganito na lang ang ipalit! Ngayon, tanong ko sa inyo. Tanong ko lang. Tanong ko lang. Paano? Kung si Amy
at saka si Sara ang naglaban. Ha? Oy, wag kayo. Sinasabi ko sa inyo. Ha? Matagal ko sinasabi. Alam nyo ba na si Manang Amy ko sa pagtakbo bilang senador nakatiket kay Pangulong Bongbong Marcos? Alam nyo ba yon? Alam nyo na? Alam nyo na ba yon? Ha? Lotto Lucky Numbers, thank you naman. Alam nyo na ba na si Manang Amy ko tatakbong senadora next year? Pero ang sinamahang ticket ay ticket ni Pangulo. Hindi ba kayo nagtataka? Ha? Hindi ba kayo... Ang kapal baba ni Amy. Sabi ko sa inyo eh. Ha? Matulis, mahaba lang babat matulis. Pero matulis talaga mag-isip yan. Oh. Oh, kung si Manang Amy ko, kung totoo na ito, si Manang Amy, ay kalaban ng ading niya o si Manong Bongbong ko. Oy! Bakit si Manang Amy ko tatakbo bilang senadora sa ilalim ulit ng partido o unit team na bago ni Pangulo, ni Kuya, ni Manong Bongbong? Meron namang inaabangan si Sara yung confidential funds. Ano? Nagigets nyo ba? Kay attorney kusing na lang. Ayaw. Bahala kayo. Ayaw nyo. Sige. Wala akong magagawa. Manang Amy, ang hirap mong ang hirap mong ipagtanggol. Kasi ikaw lumabis eh. Kay attorney Claire na lang. Oo naman, kay Sara versus Attorney Claire, mga kababayan. Attorney Claire na lang ako. Diba? Oo, pero kung si Sara at saka si Amy maglalaban, Amy na lang ako. Paano? Ito, tama ito. Sabi ni Raha, Sara versus Amy versus Risa. Kanino kayo? Sige nga. Kanino kayo? Kanino? Mabuhay. Oy, ano na? Bopol si Amy. Pambira na yan, sinasakripisyo na yung sarili. Di ba kayo naaawa? Ala, Risa, mas gusto nila si Risa. Naku, Diyos ko po. Wala. Hindi na kayo boboto. Oy, naku, meron nang nagchat-chat sa akin. Oy, bahala na kayong bahala na kayo na magdesisyon. Matatanda na kayo. Our beloved Boss Mike,